ngayon? Publiko ng inanunsyo ng matriarch ng pamilya Qin na ang illegitimate son ng yumaong Chairman Qin ay babalik sa bansa sa lalong madaling panahon. Boss, may matatanda akong magulang at maliliit na anak. Awa naman po, ha? Boss, anong ginagawa mo? SHH. Kawawa naman, ang awa ang pinakawalang kwentang bagay sa mundo. Miss Chin, matutugunan ang lahat ng iyong mga kondisyon. May isa lang kaming drawback. Noong bata siya, nagkaroon siya ng lagnat na some iris sa kanyang vocal cords. Hindi siya makapagsalita. Handa na siya. Magsimula na tayo. Alam kong pipi ka. Pero basta't mabuntis mo ako, bibigyan kita ng sapat na pera. Isang bulag na pumunta rito para humanap ng lalaki. Nakakatuwa ito. Ikaw. May 1 milyon sa card na ito. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng makipagkita sa ibang kliyente. Hanggat hindi ako nabubuntis. Talagang ang akala mo akong male escort. Gusto mo akong ikip. Jeshi, tulungan mo akong imbestigahan kung sino ang babaeng nasa kwarto ko kagabi. Hoy, narinig mo ba? Kalahating taon pa lang ang nakalipas, mula nang mamatay sa aksidente sa kotse, si Chairman Qin at ang asawa niya. At ngayon, ang matandang ginang, ay nakahanap na at isinama na rito, ang anak sa labas ni Chairman Qin. Ang pagdating niya sa panahong ito, ay malamang para makipag-agawan sa mana. Eksakto. Bahagya na lang nakaligtas ang binibini sa aksidenteng iyon. Para lang maging bulag. Miss Qin, ayon sa testamento ng iyong ama, kapag ang kanyang anak ay nagkaroon na ng sariling anak, saka palang maaaring magmana ng Qin Group. Miss, pinapapunta ka ng matandang ginang sa baba para makilala ang iyong kuya. Mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Huwag kang mahihiya. Kakauwi lang ng kuya mo. Para kanino ba yang mahaba mong mukha? Siya pala. Kuya, Hindi ko inaasahang makikita kita ulit ng ganito kabilis. Kinran. Lola, naalala ko, isa lang ang anak ng nanay ko, ako. Anak siya ng tatay mo sa unang pag-ibig niya. Sa ibang bansa siya lumaki. Bumalik siya ngayon para makasama ang kanyang ama. Pero sino ang aakalang maaksidente ang tatay mo? Wala nang pagkakataon para kilalanin sila bilang mag-ama. Ang ibig mong sabihin, hindi talaga siya kinilala ng tatay ko? Paano siya maituturing na anak sa labas? Kung gayon, Nagawa ko na ang paternity test. Hindi mo siya matatanggi. Butler, basahin mo sa kanya. Opo. Ayon sa pagsusuri ng genetic marker, mayroong ugnayang magulang-anak. Ang posibilidad ng ugnayang magulang-anak ay higit sa 99.99%. paano natin malalaman kung totoo ito? Ikaw, Shinran, huwag kang gagalaw dyan. Ah, Lola, unang beses ko lang po makilala ang kapatid ko. Normal lang na magkaroon siya ng pagtutol sa akin. Bigyan natin siya ng kaunting panahon. Naniniwala ako na tatanggapin niya rin ako sa bandang huli. Ikaw ang may pag-iisip.
Ngayong nandito ka na sa pamilya Chin, panatag na ang loob ko. Bukas, dadalhin kita sa kumpanya. Sige po, Lola. Sabihin mo, ano naman ang papel ko ngayon? Ikaw ang magiging anak sa labas ni Qin Zhenghua, na nasa ibang bansa. Ang layunin ay makamit ang mga karapatan sa mana ng Qin Group. Ran, gumising ka na. Gumising ka na. Ran, gumising ka na. Anong nangyari? Bakit wala akong makita? Nasaan ako? Papa, Ran, ipagpatuloy mo ang buhay. Ang kinabukasan ng pamilya Qin ay nakasalalay sa iyo. Papa. Papa. Naniniwala ako sa iyo. Ang sakit. Bitawan mo ako. Ran, sa kwarto ko pa pumunta sa ganitong oras. UNL, Anong dahilan ng pagpunta mo rito? naligaw ako ng kwarto. Talaga? Akala ko baka nagpakita ka ng pag-aalala sa akin. Anong ginagawa mo? Kaya pala, Ran, balak mo palang gupitan ang buhok ko sa kalagitnaan ng gabi. Ikaw, Salamat sa pag-aalala mo, Ran, pero hindi ko ito kailangan sa ngayon. wag mo akong tawaging kapatid. Hahanapin ko talaga ang patunay na hindi ikaw ang tunay kong kapatid. Sige, maghihintay ako. Pero sa ngayon, hayaan mo akong ihatid ka pabalik sa kwarto mo. Kim Yu-chuan, bitawan mo ako. Narito ang kwarto mo. Huwag ka nang maligaw muli. King, kailangan ko ng tulong mo. Miss Qin, yung mga sample na ipinadala mo kahapon ay huli na. Ang mga resulta ng paternity test, hindi maaaring maging handa hanggang mamayang gabi sa pinakamaaga. Naiintindihan ko. Kumusta? Sinabi nila na hindi lalabas ang resulta hanggang mamayang gabi. Pero mamayang hapon, ipapahayag ng lola mo ang kanyang pagkakakilanlan sa kumpanya. Kung ganoon, hindi na tayo aabot pagdating ng gabi. Wala na tayong magagawa. Young Master, nakauwi ka na pala. Kapatid mo ba yan? Ano ng problema? Hindi. Bakit parang pamilyar siya? Boss G, kailangan kong sabihin, ang mga male escort mo, hindi sila umaabot sa pamantayan. Oo. Anong klaseng gusto mo, Miss Sia? Maghahanap ulit ako para sa'yo. Maganda ito, guwapo ito, gusto ko ito. Ay, ito. Hindi, talagang hindi mo kayang bayaran ito. Ganun ba? Siya yung top escort sa club. Ano? Pumunta nga siya. Ngayong pagkakataon, talagang papagalitan kita para kay Ran. Tara na, ilantad na natin siya ngayon din. Sandali lang. Ano? Parang ang bilis masyado ng mga pangyayari. May masamang kutob ako. Huwag kang mag-alala. Tinanong ko si boss, at siya mismo ang nagsabi sa akin, na dito mismo nagtatrabaho si Qin Yashuan. Ngayon, talagang hindi na tayo pwedeng mabaygo. Nagkataon lang siguro. Tara na.
Sino ang mag-aakalang si Chairman Chin at ang asawa niya, na laging magkasama at magkahalikan sa publiko noong buhay pa siya, ay may anak pala sa labas? Totoo, narinig ko na. Natuwang-tuwa si Madam Chin nang malaman niyang may anak na lalaki si Chairman Chin. Hindi pa man lamang lumalamig ang katawan ni na Chairman Chin at ng asawa niya, ay ipinasok na agad niya ang anak sa labas. Kawawa naman ang tagapagmana ng pamilya Chin. Kahit na nakaligtas siya sa aksidenteng iyon, nabulag naman siya. Ngayon, may anak pa sa labas na makikipag-agawan sa mana. Kung sino man ang ayaw ng magtrabaho, sige lang at mag-usap kayo. Tulad ng alam ninyong lahat, ang layunin ng pagpupulong ngayon, ay para ipahayag na si Chin Yashuan ay aking. Sandali. Akala ko hindi darating ang panganay na dalaga, pumunta nga siya. Oo nga, oo. Nakakailang naman ito. Shinran, ano ba ang ginagawa mo ngayon? Lola, sigurado ka bang apo mo talaga siya? Ang anak sa labas ng tatay ko mula sa ibang bansa. Ano ibig sabihin yan? Pexi ba ang apo na dinala ni Madam Chin? Pagkatapos ng lahat, ang Chin Pharmaceuticals ang pinakamayamang pamilya sa Heishi. Mahirap sabihing walang may masamang intensyon. Nakita mo naman ang resulta ng DNA test. Si Yashuan ay tunay na anak ng tatay mo. Tigilan mo na ang paggulo. Pwedeng pekin ang faith test, pero ang bakas ng buhay ng isang tao ay hindi mapapeke. Ano ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, paano naging ang isang taong ilang taon nang nakatira sa ibang bansa ang nangungunang escort sa Lost Club? Ha? Diyos ko, totoo ba ito? Imposible. Totoo nga, hindi ka panipaniwala. Ano ba talaga ang nangyayari? Ilang litrato lang yan. Ano nang patunay yan? Ang Lost ang pinakamalaking entertainment venue sa Heishi City. Hindi ba ako pwedeng pumunta doon? Totoo naman, mga young master ng Heishi, regular na customer sa Lost Club. Eksakto, eksakto. Oo, alam kong magkakaila ka. Pasok. Hindi ba yan si Boss G mula sa Lost Club? Bakit siya nandito? Salamat sa clue na ibinigay ng canary na yun. Mahuhuli natin siya nang hindi handa. Kung alam mo na ang humahawak sa iyo ngayon ay ang tinatawag mong kapatid. Ano kaya ang magiging reaksyon mo? May seryosong usapin ako sa'yo ngayon. Ano yon? Kilala mo ba ang taong ito? Siya ba ang top escort sa Lost Club? Kilala mo ba siya? Parang pamilyar naman ang itsura niya. Pero bihira kaming magkita ng mga kasamahan ko. Kung siya nga ang top escort, dumadating siya sa kumpanya araw-araw bandang tanghali. Salamat. Sabihin mo ang totoo ngayon. Nagtrabaho ba si Yashuan sa Lost? Ay nako, totoo pala. So hindi siya illegitimate son ni Chinlong. Kahit na apo nga siya ng pamilya Chin. Ang pagiging top escort sa Lost, dapat diskwalipikado siyang magmana, di ba? Grabe naman ito, ha? Hoy, Inang. Chin, ayos lang po ba kayo? Tingnan natin kung ano ang masasabi mo ngayon. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Lola, huwag muna kayong mag-alala. Mukhang hindi pa tapos ang sasabihin ni Boss J. Sa totoo lang, ganito po. Nagtatrabaho nga po si Ji Chin Yashuan sa aming kumpanya. Pero iyon ay dahil siya ay isang dayuhang designer na aming kinuha ng mataas ang sahod para magdisenyo ng renovation para sa Lost. Ano? Hindi yan ang sinabi mo noong nakaraan. Binibining siya. Tinanong mo ako kung nagtatrabaho si Young Master Chin sa Lost. Hindi naman ako nagsinungaling, di ba? Noong nakaraan, tama na.
Pareho kayo, tumigil na kayo sa paggulo dito. Pero ako, Tumigil ka na. Naloko tayo. ngayon ay inaanunsyo ko, si Qin Yashuan ay aking tunay na apo. At isa sa mga tagapagmana ng aming Qin Group. Ganap mong dinungisan ang pangalan ng pamilya Qin ngayon. Mag-sorry ka sa kapatid mo ngayon din. Ginang, Qin, Ginang, Qin. Ang nangyari ngayon ay dahil hindi ko alam ang buong kwento. Wala itong kinalaman kay Ranran. Hindi ako. HMPH. Ikaw, malas ka. Hindi sapat na pinatay mo ang mga magulang mo. Gusto mo rin akong patayin. Papatayin kita. Talagang hindi nagpigil ang matandang alin na yun. Masakit ba? Kumpara sa sakit mula sa aksidente sa kotse, wala to. Sa mga sugat na ganyan, patay na siguro, di ba? Magbalita na tayo. Sandali lang. Para sigurado lang. Hindi lang ako magpoprotekta sa mga king. Hahanapin ko rin ang pumatay sa mga magulang ko. Pero Ranran, paano kung totoong anak sa labas siya ng tatay mo? Ha 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 ha. Hindi ako naniniwala. Hello. Miss Chin, handa na ang resulta ng paternity test ninyo. Salamat, Dr. Zhang. Eldenet. Ngayon, itinago ko ito sa lahat. Ang ginamit ko sa test ay buhok ko at buhok niya. Imposibleng nakapandaraya siya. Pero ayon sa paternity report, talagang may dugong magkadugo kayo. Paano nangyari yon? Ginang Qin, huli na kayong nagpasa ng sample kahapon. Ang resulta ng paternity test ay maaaring makuha sa pinakamaagang oras ngayong gabi. Ang resulta ng pagsusuri sa pagbubuko ng mga espesyal na kalagayan tulad ng magkakambal, Nasabi ko na malapit na ipinagawa mo kamag-anak sa o akin. panlabas na Pwede na ba panghihimasok akong ay walang umalis? kaugnayan sa dugo? Alam mo ba ang susunod mong gagawin? Oo, alam ko. Boss, bakit mo sinadyang hayaan si Ginang Chin na makuha ang buhok mo para magpaulit ng paternity test? Para magtiwala sa'yo ang isang tao, kung gusto mong magtiwala sila sa'yo, kailangan mong sadyang ipakita sa kanila ang isang kahinaan. Nakuha kita. Natalo ka. Bago pumanaw ang iyong ama, nag-iwan siya ng testamento. Ang buong pagmamana sa Qin Group ay posible lamang kung may anak ka na. Ngayon, ang Qin Group ay maaasahan na lamang sa iyo. Pinili ko na ang ilang mayayamang socialite para sa iyo. Kung may angkop sa kanila, magpakasal ka agad. Kaya pala ito ang dahilan kung bakit siya naghahanap ng lalaki. Lola, susundin ko ang inyong mga plano. Lagi mo akong nalulugod at nakakapag-alaga ng loob ko. Aayos na ako agad ng mga pakikipag-date para sa iyo. Ate, saan ka pupunta?
Pamilyar ang itsura ng peklat na ito. Nagsawa ka na ba sa paglalaro? Hindi. Pipi siya. Sinadya mo ito. Yun sinadya ko. Huwag kang masyadong magmayabang. Ang kin group ay itinatag ng aking mga magulang ng magkasama. Talagang hindi ko hahayaang mapunta ito sa kamay ng isang tulad mong anak sa labas. CJ. Titignan natin yan. Nag-ayos na ng mga pakikipag-date para sa kanya si Lola. Kailangan kong bilisan ang pagbubuntis ko. May text, sagutin mo. Patuloy na tumutunog ang telepono mo. Hindi mo ba sasagutin? Hindi Nuisance call sasagutin lang yan. Kung hindi mo Nakakainis. sasagutin, ibaba mo na lang. Sige, susundin ko ang sinabi ng nakababatang kapatid ko. Saan siya pumunta? Ang Financier, bukas ng gabi. Kwarto 705, Lost Hotel. 106800980 Zinyang APP Legendary 999 yen 10 quintillion 693 quadrillion 783 trillion 326 billion 434 million 282,011 DB Shuke mayroon kang 70 araw na walang interes ed.cn/14 Jets 1 buksan 106 quadrillion 928 trillion 58 billion 25 million 259,043. Ano naman kung nahuli niyo ako? Wala akong perang pambayad. Wala talaga. Sige, patayin niyo na ako kung may lakas ng loob kayo. Anong ginagawa niyo? Ang taga-suporta ba ng boss, si Miss Chin? Pero ang boss ngayon ay kapatid niya. At siya ang taga-suporta ng boss. Ang gulo talaga ng relasyon. Nakababatang kapatid. Magkalaban na tayo ngayon. May sasabihin ako sa'yo. Labag sa batas ang pagpatay. Magbabayad ako. Dapat noon pa sinabi. Ayoko na ayoko sa dugo. Hindi sumasagot sa mga mensahe ko. Hindi sinasagot ang mga tawag ko. Baka naman tumakas na iyon kasama ang pera. Impossible. Tita Meng, tulungan mo akong humanap pa ng ilang malilinis. Hindi maganda ang batch na ito. Kumuha ka ng ibang grupo. Nako, Miss Chin, nandito na lahat ng umaayon sa mga hinihingi mo. Humanap ka ng tulad nung huli. Yung huli. Hoy, anong ginagawa mo dito? Nasaan ang kliyente mo? Hindi ipot. Paano nangyari yun? Bakit galing sa kwarto ng boss si Miss Chin? Anong problema? Hindi ko masabi ng diretso na yung lalaking nakasiping mo nung huli ay ang aming boss. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Hindi ko akalain na nandito si Chinran para humanap ng lalaki. Buti na lang tinanggihan mo siya noon. Nakakadiri. Siyempre naman. Paano siya makakapantay sa kalinisan mo kung hindi siya naging makulit noon? Hindi ko siya lilinggan elngon. Tara na. Huwag mo na siyang pansinin. Naghihintay sa atin ang iba. Aray. Miss Chin, nagpalit na kami ng ilang grupo. Wala na talaga akong mahanap na iba. Pwede na kayong umalis. Nako, talagang kami ang may pagkukulang sa pagtanggap. Ganito na lang, bigyan kita ng isang bote ng magandang alak. Paano biglang naging napakahirap maghanap ng lalaki? Miss Kin, may nagpabili sa akin ng isang baso ng alak para subukan mo.
Array, ano ba yan? Bulag ka ba? Boss. Nagmamadali ka ba? Ah, kaya pala, yung kasiping ni Miss Chin noong nakaraan ay ikaw pala, boss. Bakit hindi siya dumating para managot sa akin? Hindi. Wala. Yeah, Meng. Alam mo naman ang nangyayari sa mga sinungaling sa harap ko. Sige, yung heiress ng Chin Group na naghahanap ng male model. Wala siyang nagustuhan, kaya pinadalhan ko siya ng isang bote ng red wine bilang paumanhin. Ang bilis niyang magpalit ng lalaki. Bakit bigla akong nanghihina? Sino yan? Sino yan? Hulaan mo kung sino ako. Pamilyar yung boses. Shinran, gusto kita. Samahan mo ako. Gucheng. Akala ko nakalimutan mo na ako. Alam kong nandito pa rin ako sa puso mo. Wala akong pakialam kung bulag ka. Maging girlfriend mo ako. Lumayo ka sa akin. Ano bang pinagpapanggap mo? Nandito ka na sa ganitong lugar, naghahanap ng lalaki. Mas mabuti pang ako na lang ang pagbigyan mo. Putang ina mo, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ngayon, kahit mamatay ka, sa kama ko yan mangyayari. Ha ha ha. Tulong. Kung ayaw mong magkaproblema, magkunwari kang wala kang nakita. Kung hindi, magkakaproblema ka talaga. Naririnig mo ba ako? Kakaiba. Bakit naman ako nakaramdam ng takot? Sa isang tingin lang niya, siguro nag-i-imagine lang ako. Kausap kita, bingi ka ba? Pipi. Ikaw ba yun? Hoy, Acheng, di ba sabi mo pupunta ka sa kumpanya? Bakit nandito ka pa? Halika. siya, Shinran, pupunta sana ako, pero bigla, siya naman. Shinran, nanggugulo ka na naman kay Acheng. Ako ang nanggugulo sa kanya? Hindi ba ganoon ang nangyayari? Sinabi sa akin ni Acheng ang lahat. Noong nasa eskwela ka pa, naghihintay ka sa labas ng dorm niya araw-araw para magdala ng almusal. Ayaw kanyang tanggapin, at sinubukan mo pang siya'y mapaalis sa eskwela. Shinran, tunay kang mapanira. Kaya naman sa ganitong lugar ka lang nakakahanap ng lalaki ngayon. Ganyan nga ang istorya, tama. Maliban na lang na siya ang gumawa ng lahat yon sa akin. Na-expel siya dahil inaasar niya ako sa eskwelahan. At ako ang nag-report sa kanya. Pwede mong i-check kung hindi ka naniniwala sa akin. Imposible. Hindi ako naniniwala, Acheng. Nagsisinungaling lang siya sa akin, di ba? Tungkol naman sa kung saan ako humahanap ng lalaki, mas mabuti pa yon kaysa ituring ang isang lalaking tinanggihan ko, na parang isang mahalagang kayamanan. Umalis na tayo. Ang kapal ng mukha mong magpakamataas kahit bulag ka. Shinran. Alam mo ba ang sinasabi ng lahat tungkol sa'yo? Sabi nila, ikaw ang nagdala ng malas sa magulang mo hanggang sa mamatay. Ikaw ang malas. Halimaw ka. Hindi ba sapat na ikaw ang nagdala ng malas sa sarili mong mga magulang? Ngayon, gusto mo ring dalhan ako ng malas. Papatayin kita. Kung hindi, bakit sila patay at ikaw buhay pa? Ikaw ang pinakakarapat dapat na mamatay. Bulag na babae. Gusto pang angkinin ang mga ari-arian ng pamilya Chin. Ang Chin Group ay masisira sa mga kamay mo, maaga o late. Tumahimik ka. Anong ginagawa mo? VIP ako dito. Ang kapal ng mukha mong tratuhin ako ng ganyan. Hindi kita palalampasin ito. Nanggugulo sa Lost Club, palayasin niyo sila dito. Tumawag ng doktor. Opo, sir. Bakit sila ang nauna umalis? Sila ang nagsimula ng away. Bakit mo sila pinaalis? Ang kapal ng mukha mong pinaalis sila? Akala mo kapantay mo sila? Dalhin niyo sila palayo.
Ay. Tingnan ninyo. Diyos ko, pinatalsik nga sila sa Lost. Nakakakahiya talaga ito. Bilisan ninyo, alis na tayo. Shinran, maghintay ka lang. Binibining Shinran, hindi naman ito malubha. Magiging maayos siya pagkatapos magpahinga. Kung wala ng ibang bagay, aalis na ako. Bakit hindi mo sinagot ang mga tawag ko ngayong araw? Nawala ang telepono ko. Ah, ganoon pala ang nangyari. Bibilhan kita ng bago. Hindi na kailangan. Pinapanatili kita. Siyempre naman, dapat kitang bilhan. Kailangang matapos na ang relasyong ito. Manatili ka sa akin ngayong gabi. HMPH. May lakas na ng loob si Shinran ngayon, nang ahas na makisama sa mga ganoong kalalakihan sa labas. Tama iyan, hindi pa gaanong matagal na wala ang nanay at tatay niya, at ang pinsan ay nagpapakawalang hiya na. HMPH. Ginang, dahil sa mga litratong ito ng binibini, ang stock ng Chin Group ay bumagsak na. Walang hiya. Butler Chin, halina na, sasanduan ko siya ngayon din. Opo, Ginang. Walang sumunod na mga reporter, di ba? Wala. Naharang na ang balita. Mabuti. Lanan. Buksan mo ang pinto. Opo. Ay. Bilisan ninyo. Kunan ninyo ng litrato ang dalawang nangangalunya. Ano ba ang nangyayari? Ginang, hindi ba halata, siya yung lalaking may relasyon si Shinran? Ano bang pinagsasasabi mo? Magkapatid sila. Ano? Magkapatid. Masama ang pakiramdam ng kapatid ko. Dinala ko siya rito para magpahinga. May problema ba doon? Ahem. Well, sa totoo lang, wala namang problema. Pero yung mga litrato kagabi ni Miss Shin kasama yung lalaki. Ako rin yon. Nandyan pa yung mga damit ko. Ah, so siya pala yung anak sa labas. Dahil Hindi naman pala ito totoo. Aalis na kami. Tara na, umalis na tayo. Sandali lang. Pumasok kayo sa kwarto namin nang walang paalam. Lahat ng kumpanya ninyong nandito ay makakatanggap ng abiso mula sa abogado. Ha? Wala kaming kinalaman dito. Siya ang nagbigay sa amin ng mga litratong ito. ano, maliit lang ang kumpanya mo, na umaasa sa Chin Group para mabuhay. Anong mapapala mo sa paggawa nito? Ginang, ako, umalis ka, HMPH. Dahil ba naiinggit ka sa akin? Naiinggit ka dahil mas maganda ang buhay ko kaysa sa iyo. Naiinggit ka dahil mas magaling ako sa iyo mula pagkabata. Shinran, bulag ka lang. Anong ipinagmamalaki mo? Ah, talaga? Pero kahit bulag, mas marami pa rin akong meron kaysa sa iyo. Xiaoyu, mag-inggit ka na lang. Ikaw, Butler Qin, magpahayag ka. Putulin ang lahat ng ugnayan ng pamilyang Qin sa pamilyang Kiao. Opo, ma'am. Ginang, nagkamali ako. Patawarin ninyo ako ngayon lang. Papatayin ako ng tatay ko kapag nalaman niya. Umalis ka. Umalis na tayo. HMPH. Sasabihin kong salamat sa issue ngayon. Nasaan na siya? Boss, dinala ni matandang Ginang Chin ang mga tao at pumasok ng biglaan. Bakit ka gising ng maaga?
Ano na problema? Hoy! Angkop ba talagang hawakan mo ako ng ganito? Bakit ka nandito? Hindi naman talaga ako dapat nandito. Kagabi lang kasi, yung pakikipagkita ng kapatid ko sa isang male model ay naging balita. May isang pipi na nakahanap sa akin. Naging balita. Yung pipi na yon. Sino ba ang nakakaalam kung saan siya pumunta? Huwag mo siyang tawaging pipi. Gusto ng kapatid ko yung pipi, ha? Kahit na tinulungan mo ako ngayon, pribadong bagay ko ito. Hindi na kailangan. Hindi tayo close. Bakit ang bait mo sa isang pipi? Nasaan ang kapatid mo? Hindi ko alam. Tapusin mo na ng maayos ang relasyon mo sa lalaking yun sa labas, ngayon din. Anong lalaki? Lola, ano pong pinagsasabi ninyo? Hindi ko maintindihan. Huwag mong isiping hindi ko alam na may kinakasama kang ibang lalaki. Ang kapatid mo ang pumunta para takpan ka. Gusto mong magbuntis sa ibang lalaki. Huwag mo nang isipin yan. Hindi ko kikilalanin ng isang anak na hindi kilala ang pinanggalingan. Hindi ba't ang anak sa labas na ito ay magiging kapareho lang ng klase ng tao? Ikaw. Kung gayon, sumama ka sa mga nakahanay mong pakikipag-date. Naayos ko na ang lahat. Hindi ako sasama. Kung gusto mo pang bumalik sa kumpanya, maging mabait kang bata at sumama ka sa mga date. Akala ko hindi ka darating sa date. Ikaw ang mag-alala sa sarili mo. Ikaw pala ang anak sa labas na kakabalik lang sa pamilya Chin. Miss Jill, maupo po kayo. HMPH. Nakakadiri, gusto pa ng tatay ko na makipag-date ako sa basurang tulad mo. Miss Jill, may hindi ba akong pagkakaintindihan tungkol sa akin? Wala ka bang kahit konting pagpapahalaga sa sarili mo? Ang nanay mo ay nambola ng may asawang lalaki at nanganak sa'yo, isang ampon. Ampon, ampon, ampon. HMPH. Isa kang batang walang magulang. Hindi ako ampon, hindi ako. Ang anak ko ay hindi ampon. Hindi ampon, nanay, nanay. Akala mo basta-basta ka nalang papasok sa mayamang pamilya. Akala mo kahit anong asong gala ay makakapasok. Bakit hindi ka umihi at tumingin sa salamin? Bakit hindi ka umihi at tumingin sa sarili mo? Shinran, ikaw, anong ginagawa mo? Linisin mo ang maruming bibig mo. Talaga bang ipinagtatanggol mo ang isang anak sa labas? Hindi ko siya ipinagtatanggol. Ayoko lang na may gumagamit ng masasamang salita sa pampublikong lugar. Mukha namang desente, pero ang babastos ng mga salita. Totoo, totoo. Tumigil kayong lahat. Shinran, parang hindi mo naman gaanong kinamumuhian ang anak sa labas na ito, gaya ng sabi-sabi. Kinamumuhian ko lang siya dahil magkalaban ang ating mga posisyon. Wala itong kinalaman sa kanya bilang tao. Walang makakapili ng kanilang pinagmulan. Pero ang gamitin iyon para hamakin ang iba. Napakababa naman. Baka ikaw pa ang magbilang ng pera para sa taong nagtaksil sa'yo. Kaysa ako ang alalahanin mo, ikaw na lang ang alalahanin mo. Narinig kong nagkakagulo ang pamilya Zhu dahil may kabit na gustong mangagaw. Nakakakahiya, di ba? Tumahimik ka. Ang tingin niya, parang ibang tao na siya. Nakita mo rin, ni-date ako. Alam mo naman ang sasabihin kay Lola, di ba? Alam ko, nakababatang kapatid. Wag na. May ibang tao dito. Pababayaran ko sa kanya ito ngayon. Shin Yuchuan, ano ang ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba ako? Maniwala ka o hindi? Sasabihin ko.
Hello, Kinkin. Tapos na ako dito. Sunduin mo ako. Sige. Tigilan mo na ako. Sabi ko na sa'yo, may girlfriend ako. Ang ganda. Anong nangyari? Ayos ka lang. Pakakawalan mo na ba ako? Ay, pasensya na. Pasensya na talaga. Hindi ko inaasahang bulag siya. Acheng, huwag kang tumakbo. Kaming tatlo. Sino sa amin ang talagang gusto mo? Hoy, ganda. Pwedeng pakiusap? Nakikita mo? Ito ang girlfriend ko. Ang ganda-ganda niya, di ba? May kasintahan ka na ba sa amin? At nag-aambisyon ka pang makipagkumpetensya sa kanya? Talagang napakaganda niya. Tara na. Sandali. Ni hindi ko nga siya kilala. Ang lalaking humuhusga sa babae sa itsura ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal. Bukod pa riyan, kung talagang may gusto siya sa isa sa inyong tatlo, hindi niya kayo bibigyan ng pare-parehong maling akala. Tama. Gago lang talaga siya. Hindi ko inaasahan na yung babaeng dahilan kung bakit ka sinampal. Ay siya palang nakapag-date mo. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Talagang mapapasunod ko siya sa akin. Ha ha ha. Anak, palagi kang marunong magpasya. Bakit ang saya-saya ng lola ngayon? Nandito po ang binata mula sa pamilya po. Kausap po siya ng ginang. Yung nag-stand up sa akin, sa blind date kahapon. Ah, Ran. Halika rito. Ito ang anak ni Tito Fu. Si Fuzi. Kumusta, Binibining Chin? Nagkita na naman tayo. Pamilyar ang boses na ito. Ikaw, talaga naman. Nagkita na pala kayo. Tapos sinabi mo sa akin na hindi mo pa siya nakikita. Lola Chin, kasalanan ko po. Kahapon, hindi ko po nabigyan ng sariling pagpapakilala si Binibining Chin. Bago siya umalis. Ikaw yung playboy na. Oh, Lola Chin? Hindi ko po nasamahan ng maayos si Binibining Chin kahapon. May birthday party ako sa Lost Club ngayong gabi. At nais ko sanang anyayahan si Binibining Chin. Oo, ayos lang. Magkakilala ng mabuti kayong dalawa. Magkaibigan naman ang mga ama ninyo noon pa. Ayoko pumunta. Ikaw. Anak, hindi ka ba makapag-isip ng maayos? Ang pamilya Fo ang may-ari ng pangalawang pinakamalaking kumpanya ng gamot sa Heishi City. Kung papayag kang pumunta, makakabalik ka na sa kumpanya bukas. Lola, Yu Chuan, ikaw rin dapat pumunta. Bantayan mo ang kapatid mo para hindi na naman siya magkagulo. Bakit bigla akong naramdaman ng asterisk ginaw? Bakit siya pa ang dapat pumunta? Lola Chin, hindi na po kailangang istorbohin siya. maganda, sakto namang libre ako. E 88,888. MS, Chin, nakarating na tayo. E 88,888. Unang beses mo sa Lost Club. Baka hindi mo alam na ito ang pinakamalaking entertainment complex sa High City. Alam ko, Siyempre alam niya, hindi ito unang beses niya dito. Baka nga meron pa siyang dating kasintahan na nagtatrabaho rito. walang magkakamali na pipika kung hindi ka magsasalita. Ha, kung ganun, wala na akong ipapakilala pa. Tapos na ba kayong magyakapan? Hay, pasensya na. Kailangan kasi nung mga sandaling iyon, kaya ako. Nasaan ang pribadong silid? Diretso lang sa unahan. Yung maliit na eksena na inayos ko ng maigi. Wala talagang reaksyon. Ang klaseng ito ng alak ay bagay sa isang babae. Ay, hindi pa ako nakakita na mag-alaga ng ganyan si Young Master Fu sa kahit na sinong babae noon. Ikaw, inuman na. Boss, Ilang babae kaya ang masasaktan? Tumigil ka nga, hindi katulad ng iba si Miss Chin. Fuse, kailangan kitang kausapin ng sarilinan. Kumusta na ang misyon? bago namatay si Qin Zhenhua, gumawa siya ng testamento. Kailangang magkaanak ang kanyang anak para maipamana ang Qin Group. Ha?
Talagang lalaking maingat mag-isip sa buong buhay niya. Mukhang kailangan kong bilisan ang usapan natin. Ano ang balak mong gawin? Ano to? Ayaw mo na ba akong tawaging tatay ngayon? Miss Chin, ano ba yung napaka-importante kaya kailangan mong lumabas? Tigilan mo iyang pagpapanggap. Ang mga teknik mong yan para mangakit ng babae ay hindi gagana sa akin. Gusto kita talaga. Ang clumsy mo. Kung ganoon, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hindi kita gusto at hindi kita magugustuhan kailanman. Ganoon ba? Hindi ako naniniwala. Nakikita mo ako? Hindi. Pero huminga ka lang. Sapat na iyan para ngayon. Hindi ako sasama sa peking birthday party mo. Alam mo rin to? Bulag man ako. Pero maayos ang pag-iisip ko. Hoy, Sino ka? Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ang kapal ng mukha mong tratuhin ako ng ganyan. Kung maglakas loob kang lumayo pa, gagambalain ko ang buong mundo para hanapin ka. Ako to. Bakit ka nandito? hoy, bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan yung Shinran? Sa tingin ko, talagang nahulog na ang loob ko sa kanya. Hindi, kailangan kong hanapin siya para linawin ang lahat sa kanya. Hoy, Nakita kitang humahalik sa iba. Nagsiselos ka. Selos? Mahal mo ako. Shinran. 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 Fuzi. Tay. Anong ginagawa mo rito? Batang pasaway, 1 buwan ka nang nakauwi, ni minsan hindi ka dumalaw. Kailan ka pa magbabago at uuwi? Sige. Walang kwenta. Ang tagal na. Hindi mo pa rin mahawakan ng babaeng taga-Chin. Huwag mong sabihing nahulog ka na sa kanya. Hindi. Yan ang gusto kong marinig. Simula noong bata ka pa, tinuruan na kita. Ang pag-ibig at romansa ay walang silbi. Tandaan mo yan. Kaya ba't yan ang dahilan kung bakit mo pinakasalan ang mayamang tagapagmana? At pinabayaan ng nanay ko. Hindi ngayon. Alam ng lola ko na wala ako. Kailangan ko nang umuwi. In love ka sa akin. Boss, kailangang magamot kagad ang sugat mo sa likod. Kung hindi, Ayusin mo ang pupunta ako sa kumpanya bukas. Nen, hinintay mo ba ako? Kung hindi lang dahil kay lola, hindi ako mag-aabala para hintayin ka. Shinran, seryoso ako sa pagligaw sa'yo ngayon. Hindi ako naniniwalang hindi kita mapapasunod. Bilis, bilis, dumating ang binibini para siyasatin ng kumpanya ngayon. Ito ang unang beses niyang bumalik mula nang magkaroon ng aksidente. Hindi tayo pwedeng magkamali. General na manager, pamatay tao. Ang pumatay. Pumatay ng tao ang gamot ng Chin. Ang pumatay. Pumatay. Nakapatay ang gamot ng Chin's Pharmaceuticals. Ano nang nangyari? Yung anti-cancer drug na ginawa ng Chin's Pharmaceuticals. Namatay ang biyenan ko pagkainom lang ng 1 beses. Ibalik nyo ang buhay ng biyenan ko. Ano? Imposible yan. Anong ibig mong sabihing imposible? Ibalik nyo ang buhay niya.
Ano ba talaga ang nangyayari? Kalahating buwan na ang nakalipas. Na-diagnose ang biyenan ni Lee Kwee-hong ng lung cancer. Yung ordinaryong gamot na nireseta ng ospital ay hindi gumana. Kaya nagpa siya ang pamilya. Nabilhin ang espesyal naming gamot sa mataas na halaga. Sino ba ang mag-aakalang mamamatay siya sa isang dose lang? Impossible. Ito ang gamot na inabot ng 10 taon ng mga magulang ko. Para mabuo, wala pa itong naging problema kailanman. Miss, sa ngayon, nalantad na sa publiko ang usaping ito. Bumagsak ang stock ng Chin Group. Humihingi ng refund ang mga bumili ng gamot. Ano ang dapat nating gawin? Eksakto. Malaking dagok ito sa isang pharmaceutical company. Mawawalan ba ako ng trabaho? I-recall ang pinakabagong batch ng gamot sa triple ng presyo sa merkado. Paano naman pwede yon? Ang buong batch natin. Ay naibenta sa halagang 10-10 milyon. Ang pag-recall sa triple ng presyo. Tama. Hindi ba't malaking lugi ang aabutin natin? Naniniwala akong hindi sa gamot natin ang problema. Pero kailangan nating maging responsable sa mga consumer natin. Minsan ay sinabi ng tatay ko, ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang Kim Group ay hindi lang dahil sa mga produkto natin, kundi dahil sa ating konsensya. Ano ang susunod nating gagawin? Bigyan niyo ako ng 1 linggo. Ako mismo ang mag-imbestiga para malaman ang katotohanan. Oo, dapat tayong maniwala sa ating young mistress. Bakit ikaw ang kasama ko? Ang problema sa pamilya Kin. Ikaw ba ang may gawa? Tama, hindi ko inaasahan na si Chin Zhenhua, kahit patay na, ay manloloko pa rin sa akin. Hindi ko na mahintay na magkaanak ka, para makuha ang shares sa Chin Group. Pagsira muna bago kunin, pareho lang ang resulta. Eh di hindi na ako kailangang manatili sa pamilya Kin. Hindi, kailangan kong gawin mo, ang isang huling bagay para sa akin. Si Lola, akala mo ba gusto kong sumama? May nangyari sa pamilya Kim. Bakit parang wala kang pakialam? Bini-bini. May nagawa ba akong tama sa paningin mo? Ay, Anong ginagawa mo? Ikaw, umalis na tayo, bini-bini. wag mo akong tawaging binibini. Di pwedeng bini-bini, di pwedeng 8. Ano ba talaga ang angkop na tawag sa'yo? Ikaw. Jiang E 88,888, Jinran. Hello, Jinran. Bakit nandito ka ulit? 8,888. Siyempre, nandito ako para tulungan ka. Jiang E Ay, 88,888. ikaw dyan, huminto ka. Ate, tulungan mo ako. Ayokong magpakasal. Putang ina mo. Naikuha ko na ang bigay kaya, ang lakas ng loob mong bugbugin ang magiging asawa mo. Hanggang mouseketel. Mag-sorry ka ngayon din. Umalis ka na. Ikaw. Hindi ba't ikaw ang nagkagulo sa opisina ng Chin? Ayos lang. Huwag kang matakot. Ay, sino ba ito? Yung walang konsensyang kumpanya ng gamot. Anong ginagawa mo rito? Kumusta? Ako si Kinran. Ako ang namamahala sa Kins Pharmaceuticals. Pumunta ako para talakayin ang kompensasyon para sa biyenan mo. Kompensasyon. Ayaw namin ng kompensasyon. Katarungan ang gusto namin. Ayaw ng kompensasyon. Siyempre, ayos lang iyon. Sa totoo lang, ang pagbisita namin ngayon ay para humingi ng sample ng gamot na iniinom ng biyenan mo bago siya pumanaw. Para ipasuri. Pagsusuri? Anong pagsusuri? Ang gamot na iyon ang pumatay sa nanay ko. Matagal nang itinapon yon. Itinapon. Eksakto. Isang kumpanyang gamot na walang puso tulad ng sa inyo. Maghintay na lang kayong mabangkarote. Pumasok ka na sa loob. Hindi. Hayaan mo akong pumasok sa loob. Ayaw pumasok ng batang iyon. Ito ay usapang pamilya, huwag na kayong makialam. Alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo. Tara na. Hindi. Ayaw ko. Hindi ako sasama. Mukhang naharang ang daan para sa pagsusuri. Umuwi na tayo. Hindi ko akalain na ganoon kang kawalang puso. Ikaw na lang ang umuwi. Ako na lang ang pupunta. At hindi ko rin nakalain na ganoon kang klaseng tao. Chinran, sasama ako sa'yo. Walang magiging problema, di ba? Basta hindi nila mahahanap yung bote ng gamot na to. Wala tayong Ayos lang problema. Bilisin mo, itago mo na. Sige, itatago ko na ito ngayon din. HMP, ang kulit-kulit mo. Sa susunod na tumakbo ka, babaliin ko ang mga binti mo. Magpakabait ka. Maganda naman yung babae. Wala bang mas magandang lugar, ha? Ito na lang yung natitirang kwarto. Anong relasyon ninyong tatlo? Anong relasyon ninyo? Mag-asawa kami. Kapatid ko siya. Sa sahig siya matutulog. Sige, yung kwarto, kasama yung sahig, 1,000 piso, ang kabuuan. Ano, 1,000 yung sira-sirang kwartong to?
Kung may kailangan kayo, hanapin nyo lang ako. Aalis muna ako. Bakit? Ang lupit mo sa may pasukan ng barangay? Bakit ka sumunod? Kitang-kita namang kahina-hinala yung lalaki at may dalang kutsilyo pa. Akala mo ba makakalaban mo ang kutsilyo? Bakit mo sinabing mag-asawa tayo? Oo bakit nga. Ako pa yung naging bunso? Oo nga. BFF style. Bakit ako pa ang nakababatang kapatid? Sa mga lugar na ganito, ang tinatawag na moral at batas ay hindi pumipigil sa mga tao. Naiintindihan mo? Paano mo nasabi yon? Anong gagawin mo? Ilang taon nang wala ang asawa mo. Ikaw at ang anak mo, mag-isa lang sa baryo. Ang lungkot siguro. Bakit hindi na lang tayo? Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang nanay ko. Umalis ka. Anong akala mong ginagawa mo? Ay, anong ginagawa mo? Umalis ka. Anong gagawin mo? Xiao Chuan, huwag kang matakot. Ayos lang. Dadalhin kita para hanapin si Daddy. Sige. Ano ng problema? Dati akong nakatira sa probinsya. Kaming dalawa ang matutulog sa sahig ngayong gabi. Ikaw ang gumamit ng kama. BFF sandali lang. style. Hindi ba? BFF. Kami ni Chinran ang magkasintahan. Ikaw ay... Ikaw. Mahirap pa talaga ang buhay mo noong bata ka? Nangangalakal lang ng basura. Yeah. Kumakain ng tirang pagkain. Pinapalo araw-araw. Yun lang. Simula noong bata ako, binigay ng mga magulang ko lahat ng gusto ko. Hindi ko inakalang ganito pala ang Style. Style. Sige na nga, mula ngayon sa Heishi City, ako ang bahala sa'yo. BFF. Kapatid ka ni Chinran. Kaya kapatid na rin kita. Sino ng kapatid mo? BFF style. Huwag kang walang utang na loob. BFF ETVLE. Sinasabi ko ito Hindi dahil naawa saan. naawa Ngayong ako. pumasok ka na sa pamilya namin ng Chin. Magiging maayos na ang buhay mo mula ngayon. Kinyuchuan, Fuse. Nawawala ang aking tungkod. Kinyuchuan. Dapat. Muntik ka nang mahulog sa gilid. Hindi mo ba alam yon? Isang katawang makapagpapaangat sa akin. Hindi ko mahanap ang tungkod ko. Anong ginagawa mo? Isang katawang makapagpapaangat Isang sa... katawang. Hay, ang sweet naman ng dalawang magkasintahan, ha? Maupo ka muna rito at kumain. Kukunin ko ang tungkod mo. Siopaw. Oh, Kapitan. Kilala mo ba si Li Kuihong? Li Kuihong? Oo, kilala ko siya. Malaki na ang kinikita ng pamilya nila nitong mga nakaraang araw. Malaki ang kinikita. Siyempre. Ang panganay niyang anak na lalaki ay ipinadala para mag-aral sa ibang bansa. Kumusta naman yung anak niyang babae? Maaari sana siyang nakakuha ng halagang 1.5 na milyong piso bilang bigay kaya para ikasal yung anak niya. Pero sinapak ng anak niyang babae yung lalaki, kaya ayaw na nito pakasalan siya. Hindi ba medyo bata pa yung anak niyang babae? 16 na. Hindi na yan bata. 16. Di ba yan ang edad para mag-aral? Mga batang probinsya, anong mapag-aaralan? Maagang mag-asawa, magkaanak. Ang tama yun. Pero hindi ba kakalibing lang ng lola niya? Paano naging agad-agad ang usapang pag-aasawa? Ang pamilyang yun. Sikat sila sa pagiging walang utang na loob.
May sakit ng mahigit kalahating taon ang biyenan niyang babae, bago nila dinala sa ospital. At pagkatapos, namatay siya dahil sa gamot na ibinigay nila. Pagkamatay niya, hindi man lang nagkaroon ng maayos na libing. Kinuha lang nila ang bangkay at ipinasunog. Anong kasalanan yun? Ipinasunog. May punerarya ba sa inyong baryo? Wala. Dinala siya sa lungsod para ikuha. Hindi ko rin alam kung bakit. Nga pala. Kailan umalis ng bansa ang anak niya? Parang araw bago namatay ang biyenan niya. Nagpakainan pa nga sila para sa lahat. Parang may kakaiba sa pagkamatay ng matanda. Hindi pwedeng ganito na lang ako uwi. Kailangan kong pumunta sa bahay nila. Asawa ng gago. Hindi ba yung babae noong isang araw? Hindi ako asawa ng gago. Sabi ng nanay ko, ayaw na rin sa'yo ng gago ngayon. Gof, anong ginagawa mo? Kung patuloy mo siyang aapiin, tatawag ako ng pulis. William, BFF tatawagin ko ang pulis para arestuhin ka. Make purse WTTHYOURETNINKE purse with yourself. Make purse with YOURSELNINKE purse with yourself. YLSTIMY. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. May nasaktan ka ba? Wala. Bakit ka nandito? Hinahanap kita. Hinahanap kami? Ito ay ang gamot. Kailangan mo ito, di ba? Di ba sabi ng nanay mo, itinapon na lahat ang mga gamot na ito? Hindi naman. Itinago nila. Bakit mo kami tinutulungan? Ayos lang. Hindi mo kailangang sabihin kung ayaw mo. Pinalaki ako ng lola ko. Siya ang nagturo sa akin magbasa at magsulat. Sabi niya, maganda ang mundo sa labas. Tapos isang araw, nagkasakit siya. Sino ang mag-aakalang ang matandang to, ay magiging kapaki-pakinabang pala, may nagbabayad pala ng pera, sa pagkamatay niya, kailangan lang nating idawit ang Chin's Pharmaceuticals, at tapos na. Kung makatutulong ito para makapag-aral sa abroad ang apo niya, swerte na rin niya yun. Pinatay nila ang lola ko. Gusto kong magbayad sila sa kanilang ginawa. Huwag kang mag-alala. Siguradong tutulungan kitang malaman ang katotohanan. Salamat, Shinran. Pero, nakalabas ako nang pumunta sila sa ospital para bisitahin ang isang tao. Masama kung malaman nila. Ikaw, Payag ka bang sumama sa akin? Maaari kitang pag-aralin. Bata ka pa, nagsisimula pa lang ang buhay mo. tama. Sumama ka sa amin. isip-isipin mo muna. CJ, Pero, kailangan kong umuwi muna. Gusto kong, Isama ang abo ng aking lola. Samahan ko na lang siyang umuwi para kunin ang abo. nga, tama. CJ, Hintayin mo kami sa pasukan ng barangay. CJ. Butler Kin. Pakisilip nga po kung may malalaking deposito bang pumasok sa bank account ni na Liquihong at ng asawa niya kamakailan. At pakisilip din po kung sino-sino ang nakakausap nila nitong mga nakaraang araw. Tulungan mo akong tingnan kung sino ang mga nakakausap nila kamakailan. Sige, walang problema. nakuha mo na ang gamot. Bakit mo siya pinangakuan? Gusto mo bang magtrabaho siya para sa'yo? Kapag tumutulong sa kapwa, bakit kailangan may kapalit? Pinapakain kita at binibigyan ng damit, kaya kailangan mong magtrabaho para sa akin. Maging sandata ko.
Hintayin mo ako rito. Kukuha ako ng sasakyan. Eldenet. Buti na lang at nalaman namin agad. Kung hindi, yung pera, hindi aabot sa account namin. At kaming dalawa, ay maaaresto pa rin. Akala ko, ang paggawa sa sinabi ng taong iyon. Ang pagwasak sa Chin Group ay sapat na. Mukhang hindi pwedeng hayaan na mabuhay ang babaeng ito. Nasaan na ako? Make you. Make pay. Make Make pay see. with your. Ano ba talaga ang nangyari? Igiri York. Nakuha ko na ang abo at papunta na akong umalis. Make per make pay pero nauna pang bumalik ang kanyang mga magulang. Tapos ay na-knock out ako. Bakit ka nandito? yours. Nasaan si Chinran? May kumuha sa kanya. Hindi ko alam kung nasaan siya. Boss, naghanap na kami sa buong bahay. Wala siya rito. Hindi Make ba si yours. Yoshi ang boss ng Lost With Love? Bakit niya tinatawag na i-boss si Chin Yashuan? Maghanap pa. Kahit na kailangan pang baliktarin, ang buong baryong ito, hanapin siya. Opo, boss. Boss, may nakakita. Sa bakas ni Miss Chin. Tara na. Make Hoy, peace IYOUREELBFF. Yeah. Make PEAC with YOURS Make is menu I at make make yourself PEAC talagan mo BFF ako. with Make YOURS yourself. Ano nang ginagawa mo? Labag sa batas ang pagpatay ng tao. Sinong nagsabing pumapatay kami? Dumating ka lang dito para magbakasyon. Tapos aksidenteng nahulog sa bangin. Nakita namin ang katawan mo at iniulat namin. Baka nga bigyan pa kami ng gantimpala sa pagiging makabayan. Sa mga lugar na ganito, Ang mga tinatawag na moral at batas ay hindi nagpipigil sa mga tao. kaya ganito ang ginawa ninyo para gawin. Ang peking ebidensya ng pagkawala ng nanay mo. Mga hayop kayo. Tumahimik ka. Malapit ka nang makasama siya. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Mapapansin nilang nawawala ako. At tiyak na hahanapin nila ako. Kailangan kong pahabain ang oras. Gusto niyo ng pera, di ba? Marami akong pera. Maaari kong ibigay sa inyo ang lahat. Mahalaga ang pera, pero mas mahalaga ang buhay. Kung malaman ng taong yon, na kinuha namin ang pera mo at nagtaksil, tapos na kami. Ang daldal mo. Yung taong yon, sino ba yon? Itulak mo na lang siya. Sige na, kalasin mo ang tali sa kamay niya. Huwag kang mag-iwan ng ebidensya. Tama. Putang ina mo. Ang kapal ng mukha mong tumakbo. Habulin siya. Putang ina, huminto ka dyan. Hinto. Hinto. Kinyuchuan. Nahanap na rin kita. May isa pang mamamatay tao. Makipagkasundo ka sa sarili mo. Makipagkasundo ka sa sarili mo. Style. Hindi, malaking pagkakamali lang ito. Oo, pagkakamali lang. Sino ang may gawa nito? Wala, nadulas lang siya. Oo, nadulas lang siya. Sige, Yeah, Very yeah, lang style. style. Baliin ang dalawang kamay nila. opo, boss. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Nakikita ko. Hala, ako. Gising ka na pala. Anong nangyari? Kung malalaman niyang nakakakita na ako, nakakahiya naman. Bukas na lang ako magsasabi sa kanya.
Medyo nauuhaw ako. Gusto ko ng tubig. CJ, Na pala. Kinuha nila yung gamot at si Xiao Juan. huwag kang mag-alala, nahanap na namin siya. Naglabas na rin ng pahayag ang Kin Group, nahuli na silang lahat. Si Xiao Juan ay naasikaso na rin. Matulog ka muna. Bukas uwi na tayo. Masyado akong naging masungit sa kanya noon. Siya. Ay mabuti naman pala. Salamat, kuya. Kuya, Ano nang nangyayari? wala lang. Matulog ka na. Pero, ayoko nang maging kapatid mo. Ngayon, sa wakas makikita ko na siya ng harapan. Sino ang tumatawag sa kanya sa ganitong oras? Hello, Ang tinatawagan nyo ay, bakit hindi na naman siya sumasagot? tapos na ang dial tone, tapos na ang dial tone. Huwag mo sabihin. Imposible yan. Tapos na. Ano ng problema? Hindi ka makatulog? Narinig ko ang pag-vibrate ng telepono mo. Gusto kong makita kung sino ang tumatawag. Si Lola. Nagtanong kung kailan tayo uwi. Talaga? Siyempre naman, tatawagan ko siya. Huwag kang magpuyat. Hello, Lola. Nakuha ko. Babalik kami bukas. Nag-o-overthink lang ako. Paano siya magiging ang tinutustusan kong kabit? Telepono, Sugar Daddy, Sugar Daddy, Jinwei Jinhee. Mahusay mong hinawakan ang krisis ng pamilyang Chin. Napakagaling ng ginawa mo. Dati. Maaaring may pagkiling ako sa iyo dati. Lola, hindi lubos na gawa ko iyon. Malaki ang naitulong ng kapatid ko. Sa totoo lang, hindi ako gumawa ng marami. Napakabuti. Basta ang dalawa ninyong magkapatid ay magtutulungan. Ang aming pamilyang Chin ay lalong gaganda sa hinaharap. Dapat ko bang samantalahin ang pagkakataong ito para sabihin sa kanila na bumalik na ang aking paningin, Lola? Sa totoo lang, ako. Sige, wala iyon. Magpapahinga na ako ngayon. Nagkukulang ba siya ng atensyon o sinasadya niya? Pasensya na, sobrang busy ako kahapon at hindi ko nasagot ang tawag mo. Ang pagkakataon naman.
Parang tuwing kasama ko, si Kim Yu-chuan. Hindi maabot ang telepono niya. Namimiss kita. Magkita tayo bukas. Hindi. Totoo ba o hindi? Malalaman ko yan bukas pag nakita ko ng personal. Pindutin ang ACED at 123 pagkatapos ay piliin ang kumpirmahin. Pindutin ang ACED pagkatapos 123 at pagkatapos ay space at enter. Kaya hayaan mong makita ko. Kung sino ka talaga. Bakit wala pa siya rito? Mabuti naman. Hindi siya iyon. Shinran. Ikaw nga talaga. Akala ko, nagkamali ako ng pagkakita sa entrada. Teka, paano siya nakakapagsalita? Yung boses na iyon. Fuse. Paano naging ikaw yon? Boss. Hinahanap ka niyong tao. Sino pa ba? May urgent akong bagay dito, at baka hindi ako makapunta. Iniwan mo na naman akong naghihintay. Naghihintay ka ba ng iba? Hindi makakapunta yung kaibigan ko. Aalis na sana ako. Ang sandit mo naman. Ilang araw na akong nakabalik, hindi mo man lang ako kinontak. Ayaw mo bang malaman kung anong ginagawa ko? Hindi ako interesado. Gusto mo bang malaman kung anong klaseng tao si Chin Yashwan? Anong klaseng tao? Gago ka. Sinabi ko sa'yo na bantayan mo siya, hindi tulungan. Nauunawaan mo? Malapit na talaga akong magtagumpay. Halos lahat ng ari-arian ng pamilya Chin ay halos akin na. At naglakas loob kang tumawa sa harap ko. Dalhin mo ang letigo. Papatayin kita sa paglaletigo ngayong araw. Hindi mo ba ako narinig? Dalhin mo ang letigo. Kailan pa napuno ang Lost Club? Ng mga tao mo? Mula nang akuin ko ang loss noong 18 ako. Unti-unti kong pinalitan lahat ng mga tao mo. Siya ang sikretong may-ari ng Lost. Siya ang boss. Paano mo nalaman? Ito, hindi mo malalaman. Noong ikaw ay dinukot, tumawag talaga siya. Kay Jishi, ang may-ari ng Lost. Naisip kong kakaiba yon noong mga panahong iyon. Kaya nang makabalik ako, sinuri ko siya ng mabuti. At doon ko nalaman sa pagsisiyasat. Kung siya ang boss, tiyak na hindi siya makikipagtalik sa mga kliyente. Kung gayon, hindi maaaring siya ang kinakasama kong binubuhay. Bakit parang wala kang pakialam? Niloko ka niya. Kung kaninong boss man siya, kakayahan niya yon. Wala yon sa akin. Paano kung gusto ka niya, na kapatid mo? Hindi ko inaasahan. Nagagawin mo ang napakaraming bagay sa likod ko. Kung may susunod pa, hindi kita palalampasin. Tatay, tumatanda ka na. Dapat kang magpahinga. Jai Shai. Dalhin mo si Gifu pahinga. Opo, boss. Sandali. Gusto mo yung babaeng Chin, di ba? Nakakalungkot. Hindi kayo maaaring magkatuluyan.
kung malaman niya na ikaw ang aking tunay na anak, at na ako rin ang pumatay sa kanyang mga magulang. Sa palagay mo pipiliin ka pa rin niya? Ikaw ang pumatay sa mga magulang niya. Mabuting anak. Gawin mo ang huling bagay para sa iyong ama. Kapag tapos na ito, HMPH, buburahin ko ang lahat ng record ng ating komunikasyon, lubusang malinis. Pagkatapos, makakabalik ka sa kanyang tabi, nang walang bahid ng kasalanan. Kapatid ko siya, paano niya ako mahahalikan? Run. Hindi mo ba gusto ang almusal ngayon? Ha? Hindi po, Lola. Yashwan. Halika, kumain ka na ng almusal. CJ, Tapos na ako. Lola, may kailangan akong asikasuhin sa kumpanya. Kailangan ko nang umalis. sasamahan kita. Huwag na. Anong nangyari sa'yo ngayon? Sa tingin ko dapat tayong magkaroon ng distansya. Distansya. Sana maintindihan niya ang ipinahihiwatig ko. Mukhang kung hindi ako pumayag. Siya na ang kikilos. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Sasamahan kita sa kumpanya. Huwag na. Maging mabait ka. Nandito na kami. Sunduin kita mamaya. Hindi na kailangan. Tara na. Ikaw ang nag-ayos ng kotse na yon. Tama. Tinuruan kita mula noong bata ka pa na huwag magkaroon ng kahinaan. Ginagawa ka nilang mahina. Ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Hindi ba dapat gusto ko ang isang kinakalingang mangingibi? Paano ako magkakaroon ng damdamin para kay Kim Yuchuan? Ito ang aking panukala. Masyado bang mahina ang aking plano? Hindi, ito ay dapat isang maling akala. Ito ay dahil hindi ko pa nakikita ang aking kinakalingang kasintahan ng matagal. Direktor Chin. Ano iyon? Tapos na ang aking presentasyon. Sa palagay mo, may mga bahagi ba ng aking plano na nangangailangan ng pag-aayos? Hindi, ito ay napakaganda. Ituloy ayon sa plano. Natapos na ang pulong. Magkita tayo sa Lost Hotel ngayong gabi. Huwag kang mahuli. Huwag kang hindi sumipot. Masaya siya kapag nalaman niyang naibalik ang aking paningin. Sa wakas, makikita ko siya ng aking sariling mga mata. Nandito ka na. Nandito ka na. Siya nga talaga. Huwag siyang ibunyag. Kung ibubunyag ko siya, tapos na ang lahat.
Amoy ka, maligo ka muna. Sige, hintayin mo ako. Paano nangyari ito? Hindi ba niya alam na ito ay bawal? Hindi pwedeng ipagpatuloy ito. Hindi ko na ito maaaring hayaan na magpatuloy. Dito na natin ito tapusin. Huwag mo na akong kontakin muli. Bigla na lang tumakbo ng ganun kabilis. Baka nalaman na niya. Hindi ba't sinabi ko kay ate na hintayin ako sa kumpanya? Anong ginagawa mo rito? Kaya, ganito pala siya. Nagloloko sa akin. Pumunta ako rito kasama si Kingking para magbonding. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ate, hindi ka ba bulag? Paano ka nakakapagmaneho? Sinusubukan niya ako. Pinasakay muna ako ni Kingking sa kotse at maghintay sa kanya. Hindi na kailangang maghintay kay Kingking. Iuwi muna kita. Hindi. Ayos lang. Bababa na si Kingking. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Mabait ka. Teka. May nakalimutan ba ang ate ko? Anong bagay? Alam niyang nakakakita ako. Alam niyang nakakakita ako. Run. Nakakakita ka na talaga. Opo, Lola. Ang galing. Ang galing. Ang mga ninuno ng pamilyang Chin ay sinagot na ang ating mga dasal. Lola, matatag na ang lokal na merkado ng Kincorp. Ngayon, gusto kong mag-expand sa international na merkado. Sige, bago pumanaw ang tatay mo, gusto niyang mag-expand sa ibang bansa, maaari mo ring tulungan na matupad ang huling hiling ng tatay mo. Kailan mo balak umalis? Bukas. Ang aga-agang. Hindi ko na kaya. Makakapagtago lang ako pansamantala. Pasok. Butler Kin, hiniling ba sa iyo ni Lola? Nadalhan ako ng bagay ulit. Bakit ikaw? Si Lola ang nag-utos sa akin. Nadalhan ka ng isang basong gatas. Sabi niya, kakagaling mo lang. Kailangan mong magpalakas ng katawan. Narinig kong pupunta ka sa ibang bansa. Anong ginagawa mo? Nasa bahay tayo. Iniiwasan mo ako. Bitawan mo. Halata naman ang tanong mo. Ito ba ang gusto mo? Kinyuchuan, baliw ka ba? Kapatid kita. Bagamat nakakabighani, ngunit sa kasamaang palad. Hindi ako kapatid mo. Anong ibig mong sabihin? Bago namatay si Qin Zhenghua, binigyan niya ng relong pambulsa ang kanyang anak na babae. Gusto kong ibalik mo ito sa akin. Paumanhin.
ibibigay ko na sa iyo ang item. Aalis na ako. Sandali lang. Kailangan kong tingnan kung ito nga ang gusto ko. Boss, nahanap na. Ano ito? Malalaman mo na lang. HP. Oh, paano mo na ibenta? Ang gamot na hindi pa napatunayan? HP. Ngayon, may namatay na. Zhenghua, bakit ka nag-overreact? Ang pagkamatay dahil sa gamot, hindi ba normal lang yan? Ano ang sinabi mo? Wala ka bang konsensya? Zhenghua, tayo ay mga negosyante, hindi mga doktor. Bukod pa riyan, ang presyo ng gamot na ito ay mas mura kaysa sa presyo sa merkado. Kung ibebenta ng pribado, walang makakaalam. Pero may namamatay na dahil dito. Sino ang nakakaalam na ako ang nagbenta? Hindi ako sang-ayon. Kung maglakas loob kang ibenta ito, i-report kita agad. Kaya pala, pinatay mo sila. Ang negosyante, pera ang nagpapagalaw. Mali ba ako? Hindi lang siya tumulong sa akin. Gusto pa niyang ipadala ang anak niya sa ibang bansa, tapos gagamitin ang recording na ito para i-report ako. Dapat alam mo. Pinakaayaw ko yung mga taong may hawak na panakot sa akin. Eh bakit mo, sinabi sa akin ito ngayon? Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Ikaw ang anak na pinakamagkatulad ko? Pero sa kasamaang palad, hindi ako ang kapatid mo. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Hindi, kailangan kong puntahan siya para magpaliwanag. Si Qin Yashuan, ang anak sa labas, na kamakailan lang bumalik sa pamilya Qin, ay tumilapon sa ilog at nawala kaninang umaga. Natuklasan ng pulis mula sa mga nakuhang gamit, na siya pala ang tunay na salarin. Sa pagkamatay ng mag-asawang Qin 6 na buwan na ang nakalipas. Kasalanan ko ang lahat, bakit ko pa hinanap ang isang apo? Nagdala ako ng lobo sa loob ng bahay. Natuklasan ng pulis mula sa mga nakuhang gamit, na siya pala ang tunay na salarin. Sa pagkamatay ng mag-asawang Qin 6 na buwan na ang nakalipas. Dapat kong sabihin, itong si Qin Yashuan ay talagang walang kwenta. Para sa pera, gagawin niya ang lahat. Paano siya maituturing na tao? Ikaw ang anak na pinakamagkatulad ko. Boss, bakit mo sinabi sa kanya ang lahat ng ito? Hindi ka ba natatakot na i-record niya ito? Hayaan mo siyang mag-record. Hindi naman siya mabubuhay pagkatapos ng gabi. Naiintindihan ko, boss. Ito ba talaga ang tatay ko? Huwag na nating pag-usapan ito. Tara na, mag-inuman tayo. Ako pala, ay kasama ng pumatay sa mga magulang ko. Run. Anong problema? Ginang Qin, binabati kita. 1 buwan ka ng buntis. Gago ka. Ito lang ang ginawa mo para makawala siya? Pasensya na po, amo. Hindi ko alam na makakaligtas siya sa pagtalon mula sa ganoon kataas na gusali. Swerte ng batang yun na buhay pa siya. Pero, basta kontrolado natin, yung babaeng taga-pamilya Qin, hindi ako naniniwala na hindi siya magpapakita. Talagang matalino po ang amo. Bukas, isama mo si Fuzi. Bibisita tayo sa pamilya Qin. Opo. Noong bata pa kami ni Zhenghua, napagkasundoan naming pag-isahin ang aming mga anak. Ngayon, pareho nang lumaki ang mga bata. Kamakailan lang, sinabi pa sa akin ni Z na gusto niya si Xiaoran. Hindi ba, napakaangkop kung magsasama ang ating dalawang pamilya? Anak, ikaw ang nagsabing gusto mo siya noong isang araw. Ngayon, anong nangyari? Ayaw sa akin ni Qinran, hindi siya papayag.
Tama. Ang mga bagay na ito, dapat igalang, ang kagustuhan ng mga bata. Napakaraming nangyari sa pamilya namin itong nakalipas. Baka hindi pa handa si Ranran. Lola. Sumasang-ayon ako sa kasunduan ng pagpapakasal. Talaga bang desidido ka na? Napakasalan ang pamilya Fu. Siyempre naman, Lola. Pero, hindi ba't sinabi mo, na gusto mo yung lalaki, na pinapanatili mo sa labas? Pampalipas oras lang yon. Ang pag-aasawa ay dapat sa pagitan ng magkapantay. Bukod pa riyan, malapit na magkaibigan sina Tito Fu at si Dad. Talagang hindi niya ako pahihirapan. Ang pag-iisang dibdib ng mga pamilyang Fu at Qin ay nangangahulugang ang pamilya Qin ay hindi mag-iisa sa pakikipaglaban. Tama ka. Yamang desidido ka na, hindi ako makikialam. Sige. Aalis na ako. Magpapakasal na sina Miss Chin at Fuzi. Bukas na ang kasal. Inischedule ni Fu Cheng ng napakaaga para marahil ay pilitin kang magpakita. Agad-agad pinag-schedule ni Fu Cheng ito, malamang para pilitin kang magpakita. Chenko, boss, kung hindi ka nahulog sa tubig, at hindi nasira ang recorder, hindi tayo magtatago dito. Shizi Yukwan, Shizi Yukwan. Boss. Boss. Boss, saan ka pupunta? Shinran. Gusto mo ba talagang pakasalan ako? Siyempre, magpapakasal tayo bukas. Ano? Gusto mong umatras? Hindi naman sa gusto kong umatras. Natatakot lang ako na baka kamuhiin mo ako paglaon. Bakit ko naman kamumuhian ka? Dahil ang tatay ko ang siyang. Hindi bale, nasa bahay ka na. $123. Pagpili. Sasabihin ko ba sa kanya o hindi? Pero tatay ko siya. Ayusin mo na, bantayan ang bawat exit. Kung maglakas loob siyang sumipot, mas mabuti pa, para makulong siya, at siya ang pagbintangan para sa akin. Opo, tatay, anong ginagawa mo rito? Gaano karami sa usapan namin ang narinig mo? Nandito na ako simula kanina, alam kong si Qin Yashuan ang anak mo, at ang mga magulang ni Qin Ran. Tatay, kung alam mo, manahimik ka na lang, kung hindi, makakasama ka rin sa kanila. Dalhin mo siya. Huwag mo siyang palabasin bago ang kasal. Ang ganda-ganda. Ran. Ito ang ibinigay sa akin ng lolo mo, nang ikinasal kami. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo, bilang pagbati sa iyong magandang kinabukasan. Salamat, Lola. Lalabas na muna ako para salubungin ang mga bisita. Lola, may nakalimutan ka ba? Matagal na tayong hindi nagkita. Nawawala ang nobya. Nahuli na ang isda. Tara na. Mukhang dumating nga siya. Hindi. Kailangan ko siyang tulungan. Qin Yuchuan, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Qin Yuchuan. Nakakadiri ka. Ang ganda-ganda mo. Wala kang katuturang lahat. Tatawag ako ng pulis. CJ.
Bakit hindi ka tumatawag? Anong ibig mong sabihin sa sulat na iniwan mo sa akin? Dahil sa kalagayan ng iyong katawan ngayon, pinapayuhan naming huwag ipaterminate ang pagbubuntis. Ano ito? Ano ito? Kinran. Sa oras na mabasa mo ang liham na ito, dapat mong malaman, Hindi ako ang kapatid mo. Tama iyan. sa totoo lang, hindi ako anak sa labas ng iyong ama. Ako ay anak sa labas ni Fu Cheng. Ipinadala niya ako sa pamilya Qin upang kunin ang Qin Corp. Hindi niya inaasahan na mahulog ako sa pag-ibig sa'yo. Pinilit ako ni Fu Cheng na kunin ang huling regalo ng iyong ama sa'yo. Kung hindi ako sumunod sa kanya, baka gawin niya rin sa'yo ang mga panlilinlang na yon. Kung buhay pa ako, magkikita ulit tayo balang araw. Eksakto ang iniisip mo. Sinasabi mo na si Ginoong Fu ay ang pumatay sa aking mga magulang. May ebidensya ka ba? Kung hindi ka maniniwala dito, bakit ka magpapanggap na pumayag sa kasal para lang talagang mag-ipon ng ebidensya? Sa palagay ko, plano mong pumasok sa study ni Fu Cheng ngayon, di ba? Kung alam mo, bakit mo ako inalis? Ayokong magpakasal ka sa ibang lalaki. Pero ang kailangan ko ay konkretong ebidensya. Walang saysay ang salita lamang. Pwede ring sabihin ng mga tao na ikaw ang pumatay. Sigurado ka bang sila ay pumunta sa direksyong ito? Oo. Ang mga tao natin ay sumusunod sa kanila. Mabuti, tawagan mo na ang pulis. Sabihin mo na isang takas na umupa ng mamamatay tao ang nagdukot sa manugang kong babae. Malapit na, maririnig mo ng sarili mong mga tenga ang katotohanan sa lahat ng ito. Takbo! Nandito na ang tatay ko at ang mga tauhan niya. Nasaan si Chinran? Wala na. Tulad ng gusto mo. Naniniwala na siyang ako ang pumatay sa mga magulang niya. Guro, baka panlilinlang lang ito. Gago. Lagi kong sinasabi sa'yo, ang pag-ibig ang pinakawalang kwentang bagay. Wala siyang dala. Huwag kang mag-alala. Wala akong dala ngayon. Yashwan, ikaw ang pumatay sa mag-asawang Chin. Ngayon naman, dinukot mo ang manugang ko. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Paggagamit ng peking droga, pag-upa ng mga mamamatay tao, pagbibintang sa iba, hindi ba ikaw ang dapat na may mas maraming kasalanan? Eh ano kung ako nga? Nawasak na ang lahat ng ebidensya. Nawasak na ang lahat ng ebidensya. Ngayon, habang ikaw ang magdudusa sa bilangguan. Malinis na ang buhay ko habang buhay. Naiintindihan mo ba? Paano siya naging ganun kawalang hiya? Gusto ko siyang patayin. Malapit nang matapos ang lahat ng ito. Dapat na itong matapos. Dakpin mo siya agad. Siya iyon. Mali kayo. Siya ang dapat ninyong dakpin. Hindi mali, may nagpadala lang sa amin ng recording ng pag-amin mo sa mga krimen.
Sino yon? Ako iyon. Ikaw. Fu Cheng. Palagi kang itinuring na matalik na kaibigan ng mga magulang ko, pero hindi ka nagdalawang isip, nasaktan sila para sa pera. Ang taong katulad mo ay nararapat sa impyerno. Dalhin ninyo siya. Qin Yashuan, tunay ba talagang kapatid kita? Sa usapin ng dugo, Paano naman ang nanay ko? wala yon sa nanay mo. Noon, nilinlang ni Fu Cheng ang nanay ko para magtrabaho at suportahan ang pag-aaral niya. Pagkatapos, nang makita niyang may pera ang nanay mo, sadyang lumapit siya. Sa totoo lang, tayong lahat ay biktima. Fuse, ayos ka lang ba? Pagkatapos ng lahat, ama mo siya. Marami siyang nagawang kasalanan. Ito ang bunga ng kanyang sariling mga gawa. Matagal nang hiniwalayan ng nanay ko siya, at nag-abroad. Kung hindi ako nagpumilit na umuwi sa bansa, baka wala sa mga to ang nangyari. Ano ang mga plano mo pagkatapos nito? Naghahanda akong mag-abroad. Mag-ingat ka sa biyahe. Shinran. Pwede ba kitang yakapin isang huling beses? Pagkatapos ng lahat, muntik na tayong ikasal. Hindi. Ikaw, umalis ka dito. Ayokong makita ka ulit. Lola, salamat sa kanya ngayon. Nahuli natin si Fu Cheng. Lola. Kasalanan ko yon. Pwede mo akong pagalitan o paluin kung gusto mo. Kayo pareho. Umalis kayo dito. E di aalis kami ngayon, at babalik bukas. Umalis, umalis. Huwag niyo akong gambalain sa inyong presensya. Makalipas ang kalahating buwan, Nanay, tatay. Ang taong nanakit sa inyo, sa wakas ay nahatulan ng kamatayan ngayon. Ang inyong mga kaluluwa sa langit, sa wakas ay makakapagpahinga ng payapa. At saka, ipakikilala ko sa inyo ang isang tao. Ito si Yuchuan. Boyfriend ko siya.